isang bansang may halos 100 milyong residente, kung saan lahat ay may kinukonsumo at ginagamit, mapapagkain man o iba pang produkto, paniguradong lahat naglilikha ng kalat. Ang resulta, gabundok na basura. Sa isang pag-aaral ng World Bank na inilabas noong 2012, pumapatak na nasa higit 29 na tonelada ng basura ang nililikha ng mga Pinoy kada araw. Sa taong 2025, asahang papalo na raw ito sa halos 78,000 tonelada bawat araw. At sa pagdami ng basura, dumarami rin ang problema ng kalikasan. Isang patunay dito ang Ilog Pasig. Napakaganda ng Pasig River na kung saan talagang malinaw. Kitang-kita mo yung ilalim ng pinakalupa niya. Pero ngayon, nung mauso yung plastic, mas lalong dumumi ang Pasig River. Siguro dahil doon sa mga tapon ng mga tao na rin na naging sanhi ng pagdumi ng Ilog Pasig. Ang kawalan ng disiplina ng mga mamamayan, ang pang-aabuso ng mga pribadong sektor, at kakulangan ng aksyon ng pambansa at lokal na pamahalaan, nagresulta sa pagkamatay ng ilog. Itong tubig dito sa may bandang Bagong Ilog, maitim dahil hindi umaagos, lalo't na ngayong summertime, mababa ang tubig. At sa aming pagbaybay sa ilog na minsang naging sentro ng komersyo at kamaynilaan, isang katanungan ang nabuo. Kaya ba nating mamuhay nang hindi sinisira ang yaman ng kalikasan? Dito sa Barangay Kalawaan sa Pasig, isang mahalagang pagpupulong ang nagaganap. Ang agenda ng grupo ni Kapitan Onofre Capco, paano ba sasagipin ang Ilog Pasig? Actually, ang agenda natin regarding do sa waste management, no? Regarding do sa Pasig River, na kung saan lahat sila nagkakaisa sa hangaring maisalba ang ilog na karugtong na ng kanilang buhay bilang mga Pasigenyo. Noon siguro napakasarap ng buhay namin nung araw dito kasi hindi na kami lumalayo, nandito na yung kinabubuhay nga namin, yung pagkain namin. I-confirm mo na ngayon, talagang total wala na kaming pagkakakitaan dito sa Ilog Pasig. Nawala na yung mga fisherman, nawala na yung mga duck racing. So total nawala na talaga sa Ilog Pasig. Sa Pasig ipinanganak, 5 dekada nang naninirahan sa tabing ilog si Cap Ofreng. Nasaksihan niya ang buhay na daloy ng tubig noon at ang unti-unti nitong paghihingalo. Napakaganda ng Pasig River na kung saan talagang malinaw. Kitang-kita mo yung ilalim ng pinakalupa niya. Dito rin kami naglalaba, pero ngayon, nung mauso yung plastic, mas lalong dumumi ang Pasig River. Siguro dahil doon sa mga tapon ng mga tao na rin na naging sanhi ng pagdumi ng Ilog Pasig. Dekada 70 nang magsimulang umitim ang ilog at magkaroon ng mabahong amoy. Dekada 80 naman nang ipagbawal na ang pangingisda rito. At pagsapit ng dekada 90, idineklara na itong biologically dead. Kabilang sa pagsagip nila Cap sa ilog ang regular na pagronda rito. Ang una nilang ginawa, ihulog ang lambat na nooy panghuli nila ng isda. At matapos itong hilahin at ipaanod sa tubig, ang lambat na nooy puro isda ang bumabara, ngayoy siksik, biglig at umaapaw sa basura.
Gayunpaman, may mangilan-ngilan isda pa rin silang nahuhuli. Isa pang patunay ng masamang kondisyon ng tubig ang mga nahuli nilang janitor fish. Sobrang parusa ng janitor fish dito sa Ilog Pasig. At nalamangan na ang mga isda dito sa ating Ilog Pasig. Kaya sana tumulong ang mamamayan sa pagsukpo at kalinisan ng Ilog Pasig. At di kalayuan mula sa aming kinalalagyan, makikita ang isang islang nagmistulang sementeryo ng mga janitor fish. Dito kasi sa Ilog Pasig, automatic na ang pagpatay sa mga ito. Kung maraming janitor fish, ibig sabihin kokonti ang isda sa Ilog Pasig. Pero kung ang mga janitor fish senyales lang ng kawalan ng mga isda, ang totoong sanhi nito ang basura at kalat na itinatapon sa ilog. Ayon sa Asian Development Bank, 65% ng mga duming bumabagsak sa ilog pawang galing sa mga kabahayan. Malaking bahagi pa rin ng pagkamatay ng ilog ay sanhi ng mga residente sa paligid nito. Kaya ang ilang grupo at pribadong sektor gumagawa na rin ng hakbang upang muling dumaloy ang buhay sa ilog. Kabilang na ang pag-relocate ng mga residente sa tabi nito. Ang 4 na ektaryang lupaing ito sa Rizal, ipinagkaloob na ng pamunuan ng Ortigas and Company, ang grupong namamahala sa Green Hills Shopping Center sa lokal na pamahalaan ng San Juan. We donated a portion of this property for the sole purpose of to the local government for the purpose of building residential units para dun sa mga eventual relocatees nung mga nakatira near the esteros. Pero sa mga lugar tulad ng Green Hills, hindi lang naman mga solidong bagay ang itinatapon, kundi maging tubig. Maruming tubig na dumadaloy sa mga estero, na dumidiretso naman sa mga ilog gaya ng Pasig River. Dito sa sewage treatment plant, dumidiretso ang mga dumi mula sa kubeta at kusina sa Green Hills. Nilikha noong 2005, may lalim itong 18 talampakan at kayang magdala ng 2,500 cubic meters per day ng tubig, nakatumbas ng dami ng tubig sa isang Olympic-sized swimming pool. So yung lahat ng mga maduming tubig galing sa Green Hills Shopping Center. Si Engineer Andrew Montalvo ng Ecosystem Technologies Incorporated, ipinakita sa amin ang proseso ng paglilinis ng tubig. Yung unang step natin, so yung tubig natin doon bumabagsak sa tinatawag natin lift station. So doon siya nagko-collect, tapos bago siya pumasok sa first chamber na tinatawag natin screening mechanism. Whatever solid materials that goes with it, more than half an inch, will be removed from the screen. Kapag naihiwalay na ang solid waste, dadaloy muna ang tubig sa equalization tank. Dito na siya mag-store. Mag-aantay siya kung kailan ipoprocess sa 3 tangke na located sa other side of this area. Every 3 hours, nagkakargat ito doon sa mga tangke na yun. Dahil automatic ang sistema, hindi kailangan ng maraming tao para patakbuhin ito. Katunayan, microorganisms or biomass pa nga ang kumikilos dito sa sequencing batch reactor o biological tank. Biomass na yun, siya ang kumakain doon sa food that is present doon sa wastewater. In the presence of air. Kasi may mga equipment tayo na blower, sila ang ng hangin dyan. So, i-convert yan to carbon dioxide and water. Sa chlorination system, dinidisinfect o tinatanggal ang iba pang dumi sa tubig. Ito yung dosing pump, ito yung chlorine nandito sa storage tank. So, nakikita nyo, nagdo-dose ng chlorine dito sa tangke.
So process na yung tubig na yun, malinaw na. Kapag naproseso na ang tubig dito, napupunta ito sa storage tank kung saan kumukuha ng non-potable water. Pagkatapos natin na disinfect, dito na yung wet well na ito, ipapump na papunta dun sa storage tank. Ang resulta, mas malinis at mas malinaw na tubig na pwede na uling gamitin. Ito yung maduming tubig na pumapasok dito sa ating waste treatment plant. Ito naman ang treated water or yung malinis na tubig na pagkatapos natin iproseso, ganito siya kalinaw. So ito na yung tubig na ginagamit natin for water use or nire-recycle natin pang toilet flushing, pang linis ng daan, saka ginagamit din natin pang irrigate ng mga halaman. 60% ng tubig rito reusable. Pero kapag napuno na ng tubig ang storage tank, napupunta naman sa estero ang sobrang tubig nito. Hindi na ito harmful kahit itapon natin sa estero. Kailangan natin na ipoprocess yung tubig na ganito kalinaw para mga living organism can still live in our rivers. Pero di lang naman maruming tubig ang kanilang pinagtutuunan ng pansin. Ang solid waste na mga mamimili at mga negosyante rito mahigpit na pinagbubukod-bukod. Alinsunod sa Republic Act 9003 o Ecological Waste Management Act of 2000. Layo nitong proteksyonan ang pampublikong kalusugan at kalikasan sa pamamagitan ng wastong paghihiwa-hiwalay at pagsasaayos ng mga basura. Yung iba't ibang klaseng waste, we segregate and we dispose of properly. Dito sa mga mamimili pa lang, pinagbubuklod na ang kalat, biodegradable, residual waste at recyclables. Ito ang makikita sa mga basurahan ng Green Hills. We're trying to educate yung mga tenants namin and syempre mas malinis na yung shopping center, bumabawas na rin yung waste nila. Tsaka we hope na yung mga tenants namin, yung mga shoppers namin, pag uwi nila sa bahay nila, natuturuan din yung ibang tao how to segregate and manage waste. Ang kanilang mga hakbangin para sa kalikasan, ginawaran na rin ng mga parangal. We've been very passionate about our waste management efforts. Hindi siya parang one-off activity lang. Yung efforts namin, we're very happy that they're being recognized also by other agencies. Pero ang matinding laban sa basura, sa bahay pa rin nagsisimula. Gaya na lang ng aktibong pagpuksa sa problemang ito ng mga tahanan sa San Fernando, Pampanga. Isa sa mga residenteng ito si Aling Leonila, na naabutan naming abalang-abala sa pagbubukod ng kanyang mga basura. Simula raw kasi nang maipatupad sa kanilang barangay ang ordinansa sa tamang pamamasura, halos araw-araw na ganito ang kanyang eksena. Actually, 2 years na pong pinatupad ito ng aming barangay captain. Siyempre po, nung una medyo nahihirapan kami. Pero nasanay din po kami sa araw-araw na pagsubaybay ng mga taga-barangay, yung mga nagkokolekta. Pag hindi po kasi nakasegregate, kami rin po ang mapaparusahan din nila kukunin. Kaya sa bahay pa lang, hinihiwa-hiwalay na namin. Hoy, basura! Simpleng usapan lang, ika nga. Titiisin mo bang mapuno ng kalat ang iyong bahay? O makikiisa ka at magbubuklod ng basura? Lalo pat sa huli, sa mga residente pa rin pala ang balik ng kanilang disiplina. Sa mga kapampangan sa San Fernando, literal na masinsinang gawain ang paghihiwalay ng basura. Sa hilerang ito ng mga plastik at bayong, pinaghihiwa-hiwalay ni Aling Leonila ang mga basurang nabubulok sa di nabubulok. Ito yung mga sa iba pang plastik. Ang kanyang mga basura, hihintayin na lang ang kanilang depadyak na sundo. Basura! Hoy, basura! Ang mga depadyak na ito, mas praktikal daw gamitin sa pagkolekta ng basura kumpara sa mga truck na kailangan pang lagyan ng gasolina.
ang kanilang nakolekta sa material recovery facilities ng bawat barangayang bagsak. Sa kasong ito, diretso ang mga basura ni Aling Leonida sa MRF ng Barangay Maintis. Dito dadali ng mga bubog at ang mga bote. Isa si Engineer Anel David, OIC ng City Environment and Natural Resources Office sa mga nagdisenyo ng MRF ng Maintis. Inilibot niya kami sa kanilang pasilidad. Importante kasi sa MRF ang magkaroon ng label para hindi malito kung sino man ang garbage collector. Tapos, meron din tayong portion dito kung saan dadalhin ang mga papel or karton. So, bali lahat ng to ay mga recyclable. Lahat to ay ibibenta sa mga local junk shops. Tapos, dito naman, nandito ang mga lata at bakal. So makikita natin, medyo mas konti ang ganitong klaseng basura. Dahil ito ay naibebenta na kaagad ng mga nasa bahay or nasa household. Sa susunod, nandito naman ang mga plastics. Katulad ng mga pinaglagyan ng mga biscuits. So ito, recyclable din, pero hindi ito masyadong mabenta sa mga junk shop or mas mura ang kanilang katapat na presyo. Kaya halos naiipon sa MRF. Sa bahagi namang ito ng pasilidad, dinadala at ibinabaon ang mga nabubulok na pagkain. So dito dinadala, linalagay sa compost pit kung saan tinatabunan ng dayami o ng sodas para i-absorb ang moisture para hindi ito mangamoy. So napansin nyo, no, ang MRF natin ay nandito sa gitna ng residential area pero hindi siya nangangamoy. Ang ibig sabihin, ito ay well-maintained and magaling ang pag-ooperate ng MRF natin. So ngayong araw na ito, pero hindi raw naging madali ang simulain ng MRF nila Kapitan Romeo Dizon. nung ipagawa sa amin ito, akala namin hindi namin magagawa. Pero ika nga, kung may political will, magagawa mo. So inikayat ko po yung mga kabarangay na tuparin yung batas. So, nagkandak po kami ng mga assemblies, mga public meetings, nagbigay ng mga flyers kung paano yung tamang pagsesegregate ng basura sa mga households. So nangyari po, sumunod yung mga kabarangay namin. At dahil mas malinis na ang kapaligiran, mas malayo na rin sila sa sakit. Dati malaki yung problema namin sa dengue noon. Pero nung implement namin yung proper waste segregation, bumaba po ng malaki. From 30 cases a year, ngayon 2 cases a year na lang sa dengue. Basura! Sa di kalayuang subdivision naman sa Barangay San Isidro sa San Fernando pa rin, isang pasilidad din ng MRF ang tinutularan sa buong bansa. Sinamahan kami ni Rene Lacsa, presidente ng Pilar Village Homeowners Association, sa paglibot sa imbakan. Gaya ng sa Barangay Maintis, malaki na rin ang naging pakinabang ng Pilar Village sa kanilang mga basura. Before, nakakuha lang kami sa mga homeowners, mga 1 truckload in a month. That cost around 8,000 to 9,000. Ngayon, for first month namin, na-take over that as officers, nakakuha na kami ng 2 truckloads of kalakal. So that will cost almost around 16,000 to 18,000. So na-doble na yung first month namin. Hopefully, maging makatatlong truck kami in a month. Yung pansweldo namin sa mga collectors namin, makukuha na namin dito sa basura. Ang mga patabang ito na kanilang naipon, malinaw na pera rin daw ang katumbas. So ngayon to nakakabenta kami bawat isang sako ng fertilizer, binebenta namin ng 100 pesos per sack. Ang mali doon kasi ang tagumpay na tinatamasa ngayon ng San Fernando, Pampanga, hindi raw biro ang pinagdaanan. Aminado si Mayor Edwin Santiago na gaya ng lahat ng bagong ordinansang ipinapatupad, nahirapan din sila sa umpisa. Ngunit dahil sa maigting na pagnanais na sabay-sabay silang umunlad, ginawa raw nila ang lahat upang mapaintindi sa bawat isa ang kahalagahan ng pagsunod rito. ang pagmamando ng solid waste management dito
o yung mga basura ay nasa puso ng mga nasa isip na at binaba namin sa puso. Kaya naman di katakatakang ang kanilang lungsod kinilala ng DNR para sa kanilang masugid na pagsunod sa Ecological Waste Management Act of 2000. Sa araw-araw na pamamalengke ni Aling Evelyn Quinto, Pabili nga dito. bayong ang kanyang kaagapan. Mas maporma raw kasi kesa plastic ang gamitin. Mas komportable itong bayong kasi una-una malaki siya tapos marami siyang mailalagay na mapapamili mo. Kaya mas gusto ko itong gamitin. Ngunit dito sa pamilihang lungsod ng Muntinlupa, hindi pala siya nag-iisa. BYOB o Bring Your Own Bag. Yan ang kalakaran sa buong Muntinlupa. Bawal ang plastic. Yan ang nagkalat na anunsyo sa bawat sulok ng Muntinlupa. Mula sa simpleng tindahan hanggang sa mga palengke at mga establishmento. Dito, ang plastic, bawal gamitin, bawal din ibenta. Yan ang striktong panukala ng Muntinlupa Ordinance 10109 o mas kilala bilang Bring Your Own Bag Law. Isa ang Muntinlupa sa pinakaunang syudad sa Metro Manila na nagbawal sa paggamit ng plastic. So ito halimbawa, nandito tayo sa may estero, dumadalo ito galing sa Pote hanggang Laguna de Bay. Nakikita natin dati, hanggang ngayon, meron pa rin tayong nakikita ang plastic, no? Anong naidudulot ng plastic pagka hindi natin agapan yan? Siguro, doble, triple pa dyan ang makikita natin ngayon. Palibasa na implement na nga natin yung batas na yun, hindi naman natin masi-zero waste ang ating lungsod dahil yan ay parte na natin ng buhay na rin natin ang pag-ano ng basura. Lalo na't lumalaki ang ating populasyon, lumalaki ang ating basura. 2011, ipinatupad ang ordinansa. Mapa-wet o dry market man, mahigpit ang pagbabawal sa plastic at styrofoam. At 3 taon matapos nito, malaki na ang naging kabawasan ng basura ng lungsod. Actually, yung porsyento ng dami ng plastic, nasa 28% ng garbage collection yung plastic. Nung in-implement yung batas na to, naging 11 na lang. So, ang laki ng ibinaba. Higit sa nangalahati. Yes, so higit pa sa kalahati ang binaba. Dahil strikto ang lokal na pamahalaan sa pagpapatupad nito, may mga establishmento na ngang nasampulan at natanggalan ng lisensya o hindi naman kaya ay ipinasara. Upang tuluyang mawala sa sistema ang paggamit ng plastic, nakaisip ng makakalikasang alternatibo ang lokal na pamahalaan ng Muntinlupa. Ano naman ang solusyon? Kasi kailangan pa rin natin ng mga bag, kailangan. Pagka namalengke ko, kailangan ko ng may dala-dala. Nakaisip kami ng makakalikasang pamamaraan, yun yung paggamit ng bayong. Na alam naman natin kung ano-anong materials na gamit ng bayong, no? Meron diyang kawayan at water lily. Pero ang pagbabago, hindi lang sa Muntinlupa na darama. Dito sa Pasig, isang green revolution na rin ang nagaganap. Ang kanilang unang punterya ang mga water lily. Ang mga taga-solid waste management office ng Pasig ang naatasan sa paglilinis. Itong water lily, talagang sa kalikasan na ito ngayon, porkit hindi umaagos yung nai-stack sila yan, dito na lumalaki, dito na sila. Kaya yan ang aming mayora, naiahon sila lahat para hindi pamunggaran ng tulad ng lamok. Umaasa silang sa bawat water lily na naiaahon sa dagat, muling nabubuhay ang daluyan ng ilog. Bagay na nagsimula na ring mabatid ng mga residente sa paligid ng ilog.
Sa totoo lang, hindi naman bago ang problema ng basura sa ating bayan. Matagal na at araw-araw natin itong iniinda. Pero dapat pa ba itong maging suliranin? Una, mayroon na mga batas na nakalatag para sa mas maayos na pangangasiwa sa ating mga basura. Pero mas mahalaga na sa pagtutulungan ng gobyerno, ng pribadong sektor, ng mga mamamayan at ng ating mga tahanan at sa tulong na rin ng tamang edukasyon. Kaya pala nating mamuhay na hindi winawasak ang nalalabing na yaman ng ating kalikasan.